Dininig ng COMELEC First Division na ginihahing petisyon ng broadcaster na si Ruben Castro kung saan ayon sa abogado nito, void ab initio o walang saysay simula pa lamang ang ginihahing COC ni dating PDP Laban Standard Bearer Martin Dino. Si Ria Fernandez sa detalye. Sa pagdinig ng COMELEC First Division sa petisyong inihain ng broadcaster na si Ruben Castor, muling iginiit ng kanyang abogado na si Attorney Oliver Lozano na void ab initio o walang saysay sa simula pa lamang ang Certificate of Candidacy ni dating PDP Laban Standard Bearer Martin Dino. Tatlong detalyeng tinukoy ni Attorney Lozano na mga mali sa COC ni Dino, ang paglagay niya ng Pasay Mayor bilang posisyong tinatakbuhan at ang pagiging residente at botante niya ng Quezon City. Ang sabi ng batas, kung hindi truthful o totoo yung sinulat mo sa COC ay balewala. Dahil dito, hindi raw maaaring palitan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Dino. Typographical error ang depensa ng abogado ni Dino na si Gregorio Contacto. Sa katunayan, sinabi ni Contacto na may kandidato ang PDP laban sa pagkaalkalde sa Pasay City sa ngalan ni George Del Rosario. Gayunman, iginiit niya na hindi na rin balido ang petisyon ni Castor na nagpapakansela sa COC ni Dino dahil inihain ito ng lagpas sa November 10 deadline ng COMELEC. Hindi kumbensido ang isa sa mga commissioner judges na si Rowena Guanzon. Kinwestiyon naman ng abogado ni Duterte na si Vitaliano Aguirre ang pagbusisi pa ni Guanzon sa COC ng alkalde. I believe that already outside ng jurisdiction ng COMELEC ang magtanong ng anumang bagay na labas doon sa allegations ni Castor. Pero ayon sa commissioner, importanteng talakayin ito. That is part of the records because, not only because it was filed in the law department, but also because it was annexed by Dino. The reason why Attorney Aguirre perhaps did not know about it is because it was not an annex in his answer for Mayor Rodrigo Duterte. Ayaw munang magkomento sa naging takbo ng pagdinig ang presidente ng PDP Laban na si Senador Coco Pimentel, ngunit kanyang tinawag na shotgun ang petisyon ni Castor. Pag shotgun, lahat sinama mo na argumento mo, linilito mo yung kalaban mo, hindi nila alam kung anong dapat sagutin nila, pati yung procedure na sinasite is an implied one, it's an imaginary one, so what are the rules? Ano ang time limit ng procedure na yun? What are the rules? How are we supposed to answer? Pagtitibayin ng dalawang panig ang kanilang mga argumento sa kanilang memorandum na ipinasusumite ng COMELEC First Division sa Desyembre 28. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.